Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po Hindi yung... po, ito po yung Na inulit na 5 beses na inulit, ate. Utang ina, ano bang klaseng utak meron ka, puta? Dapat operahan na to. Yung mga ganitong utak ng tao, dapat to inooperahan para tingnan ko anong laman. Puta, nakakapagtaka. May ganito palang utak ng tao. Hayop! Tingnan mo, ha? Tingnan mo. Ang tanong sa kanya, nasa joint circular ba? Nasa JC po ba? Kasi po, ganito po yan. Hindi. Ang tanong ko nga, nasa JC po ba? Nasa JC, nandoon ba? Pakiulit yung tanong. Kakasabi lang, pinuulit o inulit ulit. Nasa JC po ba? Kasi ganito po yan. Ay puta, hindi mo talaga naiintindihan. Tangin ng babae na ito. Puta, sino ba nanay na ito? Siguro, puta na yung pinagbubuntis to, 4 na buwan pa lang pinanganak na. Hindi na buo yung utak eh. Kumbaga sa itlog, malasado. Ayop na yan, hindi na hard-boiled. Reset. Tangin ng impeachment na to, patawa. Baho na pag may violation ng 6.1.1 ay dediretso ho kayo sa notice of disallowance. Nasa JC ho yan? Kasi nga po, yung... Anong nga yung tanong, nasa JC ba yan? Nasa JC, nasa JC, nasa JC. Tangin na, Tagalog na, hindi pa naiintindihan eh. Gulo-gulo mo eh. Nasa JC po ba yan? Ang tanong, wala po. Opo, ayun lang ang tanong. Ilang letra lang yung isasagot mo, ang dami mong sinasabi. Jenny Garceron. Maraming salamat sa iyo, Jenny Garceron. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba? Wala. Pwede pong pakiulit yung tanong. Tanginang yan, pinaulit pa. Pinanginang tao na to. Yan ang problema. Yan ang problema pag pinagli ka sa takure. Sumasagot na siya kanina eh. So alam niyo na yung tanong. Tapos ngayon nung tinanong siya ulit, putsang inang yan, pinaulit niya ulit yung tanong. Hayop na ito. Saan ba pinaglihi itong batan to? Sa kamote, orin natin. Ang lupet na itong abogado na ito, si Atty. Pereira. Counsel, Yeah, respect thank you. you. Thank you. Thank you po. Miss Eileen, ayon sa tanong ng counsel, simple lang po naman, nakalagay ba sa Joint Memorandum Circular 2015-01 na kailangan may mahuli para maging successful ang isang pagbigay ng reward or information? Wala pong nakalagay. Ang nakalagay lang po, proof of success of information gathering Tsakin na eh. Proof of success of information gathering. Maganda to. Mamaya na ako magre-react. and or surveillance. So, activities. interpretasyon niyo po yun na dapat may mahuli para maging successful? Ay base po yon sa aking professional judgment and based on evaluation po ng documents in... Oo, professional judgment. Pero hindi ka Diyos. Hindi ka Diyos. At hindi ka Supreme Court. Kasi ang bobo talaga nito. Ayoko pa sana mag-react pero magre-react na ako. Bobo kasi itong ano na to, hindi ko alam kung yung utak nito napunta sa baba o sa pisngi eh. Pilit siya ng pilit. Kailangan daw hanapin yung success ng operation. Kailangan daw may nahuli na kriminal kung yung pondo ay ginamit para lumaban sa krimen. So kung anti-crime operations ang pinaggamitan ng confidential funds, dapat may nahuling kriminal. Tanga yarn. Anak ng putya. Sabi ko nga sa inyo, sa isang intel operation, huminga ka pa lang may bayad na. May bayad na yan. Kung halimbawa ako yung ako ay isang intel operative. Okay? So, meron akong surveillance na gagawin. Okay? ang target natin is mahuli si Abdul Jakul na taga Patikul Sulu. So ako ngayon bilang informant, ako yung pupunta ron. From here to there, gagastos na ako. Mga bossing. Bayad na ako ng mag-FX ako, mag-tricycle ako. So gumastos na ako. Kumain pa ako. Tapos, may mga binayaran din ako ng mga tao para maging planchado yung surveillance operation. So, gumastos na ako. Eto ngayon. Ang problema, yung surveillance ko kay Abdul Jakul ng Patikul Sulu, bigla siyang nawala. Bigla siyang umalis. Bigla siyang naglaho. Nag-migrate siya sa ibang bansa. Therefore, hindi siya nahuli. So, failed yung operation. Pero gumastos na taong bayan. Gumastos na ang opisina. Kumain na ako, nagkape na ako, tapos natulog na ako dun sa rest house. Rest house ba tawag doon? O sa tawag dyan, yung safe house. Nagbayad na ako ng mga tao na katulong ko sa pagsusurveillance, pero biglang nawala yung tao. So kung ang end goal namin is mahuli itong si Abdul.
Tapos, hindi namin siya nahuli. So, gumastos na kami. So, halimbawa, magkano ginastos natin sa operation na yun? Gumastos tayo ng 20 million. Kaya lang, hindi naging successful. So yung 20 million na yun na ginastos, ibig sabihin, hindi ba pwedeng i-liquidate yun? Hindi mo pwedeng i-liquidate yung ganun? Whether yung operation is successful or not, putsang ina, gumastos na yung operatiba, kailangan i-liquidate yung pera. Ang bobobo nyo naman. So parang ang gusto kasi nitong OGAG na ito, surveillance para kay Abdul. Si Abdul, nahuli ba? Hindi. Dahil hindi nahuli si Abdul, putya, notice of disallowance kayo. Hindi pwede yan. Hindi naman pwedeng ganun, ma'am. Gumastos na eh. Ano yung abono? Putyang ina, wala tayong makukuha ang asset pag ganyan. Ano sasabihin mo, Boss Dada, kinukuha kitang asset. Isurveillance mo si Abdul Jakul. Tapos ibigay mo sa akin yung mga impormasyon. Okay? Opo, pengi pong pera. Ha? Abono mo muna. Reimburse mo lang sa akin, ha? Abono mo muna. Tapos ngayon, syempre, inabonohan ko. Pag abono ko ngayon, hindi ko ngayon nahuli si Abdul. Nakatunog siya, nakatakas. So ngayon, gumastos na ako. Pupunta ako, Juniel, salamat ha. Pupunta ako ngayon sa sa Office of the Vice President. Ma'am, hindi nakatakas eh. Hindi ko nahuli. Oliver Franco, mabuhay ka. Hindi ko nahuli. Ito ma'am yung mga resibo. Ito yung mga listahan ng mga ginastos ko. Hindi ko man pwedeng kuhanan to na resibo kasi mabibisto tayo. So, ano na lang yan, pirma-pirma na lang yan. Ano to? Yan po, sinisingil ko po kayo. Inabonohan ko, sabi nyo, abonohan ko. Wala eh. Hindi mo naman nahuli si Abdul. Saka ka na mag-reimburse pag nahuli mo si Abdul. Pucha, magagalit ako niya. Ano ba yan? Ang ina nyo, niloloko nyo ako eh. Imbis na magiging kabati ng pamahalaan yun, pucha, magiganti sa pamahalaan yun. Nadagdagan ng kaaway yung gobyerno. Gago kayo pala eh. Lakas ng tama ninyo eh. Na ito is based po sa joint circular. Pero hindi po yun nakalagay sa joint circular na maliwanag. Hindi po. Nakalagay lang po proof of Interpretasyon success. nyo na po yun. Doon po sa pag-evaluate ko, yun po yung naging basis Okay. ko. Okay. Please proceed, Attorney Christine. Salamat po. Okay, so sa tingin nyo, dahil gusto nyo dapat may huli, hindi part ng confidential activity yung crime prevention? Ganun ho ba? Hindi ho siya part nun? Pwede pong pakiulit. At Ano naman, putang ina itong mga to. Audit ng audit, tas ulit ng ulit. Hindi kayo dapat commission on audit eh. Dapat commission on ulit. Ha? Dapat commission on ulit. Inuulit, ulit. Putang ina nyo, naubos na yung oras ng Senado, kakapaulit yung mga hayop kayo. Pakiulit po. Pakiulit yung tanong. Putang ina nyo, nag-audit kayo ng mga ng mga bagay-bagay, confidential, kung ano-ano, tapos mga tanong Tagalog na, hindi nyo pa maintindihan. Putang ina ninyo. Mga tanga kayo. Commission on ulit. Putya, lahat na lang pinaulit. hindi ho part yung crime prevention na walang nangyaring masama. Siguro, ito problema eh. Si Wamil, at saka ito si Peppa Pig. Pucha, nagli-liquidate si Inday. Ni Risa, salamat sa'yo dyan sa Europe watching from Rome. Pakikamusta nga si Santo Papa. Pag nakita mo sabi mo, kamusta daw, sabi ni Boss Dada. Hindi ka daw nagpapakulay, Santo Papa, ang damot mo masyado. Ang dami-daming ikapo, hindi nyo bawasan. Itong mga taga-COA, dahil gusto nila paulit-ulit, pag nagli-liquidate si Inday Sara, pinapaulit nila, ulitin nyo. Pakiulit nga. Sila Inday, liquidate. Pakiulit, paulit-ulit, liquidate. Pucha, ganun din sila dito. Tinatanong mo, pakiulit, ulit-ulit. Ano ninyo, para kayong mga sirang plaka dyan? Doon sa event na yun, hindi yun part ng ng confidential work or surveillance. Hindi pa po siya sufficient as proof of success. Hindi siya sufficient. So dapat talaga may mangyari na krimen at may mahuli para po may proof of success tayo. Kasi nga po, meron po yung for payment of information and payment of... Oo nga, tsakin lang yan, for payment of information, nagbigay nga ng impormasyon yung tao, ang problema nga, hindi successful yung operation. Kung hindi successful yung operation, hindi nyo na ililiquidate, gago, mauubos yung mga asset natin yan, mga gago ba kayo? Putanginan to, kain kasi ng kain ng chicharon, kaya yung utak puro kolesterol na. Hindi na marunong umintindi. Merong krimen. Ginamit mo yung pera doon sa crime prevention. Tapos, putsang ina, naghahanap tong uogag na to ng kriminal. Sabi nyo, sa paglaban sa krimen, nasan yung kriminal? Gago. Inan yan, yung kriminal, tanga, nakatakas eh. Hindi natin nahuli. Ano ngayon? Hindi naman pala successful eh. Bakit kayo nagre-reimburse? Tangina ka, ano yan? Construction? Ano yung bahay? Pinagagawa mo? Hindi naman nagawa yung bahay eh. Pagka ganun, pwede. Halimbawa, nagpagawa ka bahay, hindi nagawa, tapos naniningil. Putang ina, hindi mo nagawa yung bahay, sinisingil mo ko. Pero ito, impormasyon yung binili.
Nagbigay ng impormasyon. Ang problema, hindi na naging successful. Pucha, bawal na i-liquidate yun. Gago. Shout out from Doha, Qatar. Alex Smith, mabuhay ka. Reward. So, yung payment of information, yun kasi yung nakakatulong din sa... Simple lang naman yung tanong ko, Celine, no? What if walang nangyari na masama dahil nga sa ginawang confidential work? At nag-certify ngayon sila Chika na walang nangyari na masama. There was no untoward incident. Ano yan? Your Honor, Is that a proof of success? Or Ito na naman si Object. Object, puchang ina niyan. Gusto mo pala ng object, kumuha ka ng object, tapos itusok mo sa mata mo, gano'n, kapunan. Object ka ng object, object. Puchang ina niyan. Ito naman, ulit. Paulit ng tanong. Yung isa naman, object. Po, kinang inang impeachment to. Isara nyo na yan. Tapusin nyo na yan. Mga gago kayo. Mga tarantado. Sinasayang nyo pera ng taong bayan. Paulit-ulit lang yung tanong. Yung isa naman, paulit-ulit na nag-o-object. Putang ina nyo. Isa lang ba mga mananay nyo? Taga-saan kayo? Taga-balik-balik ba kayo? Object. Ito naman, ulit. not? What is the objection of counsel? The question is speculative, Your Honor. This is not based on what ifs. This is based on facts and documents. Inan niya, nagbibigay nga ng example eh. Ito naman si Gurang eh. Putang na, nakala ko si Madam Auring namatay na eh. Buhay pa pala. Ma'am, tinatanong yung tao, o papaano pala kung ganito? Anong masasabi mo doon? Para din maintindihan noong mga senator judges at maintindihan noong mga nanonood. Nagbibigay nga ng example eh. At yung example na ibinibigay, kaparehas. Kaparehas nun. Analogies. Ikaw nga, Superman, salad, kung ano-ano nga sinasabi mo dyan, di nga sila nagre-reklamo. Ito, maayos man yung tanong. Paano pala kung halimbawa yung si La Chica, sinabi niya na walang nangyaring krimen dahil doon sa ating intel operations. Oh, hindi kayo maniniwala kaya, no? Hahanapan nyo pa rin, hindi, kailangan natin malaman kung anong krimen yun. Yung na-prevent natin. Anong krimen yung na-prevent? Ang na-prevent natin na krimen is yung assassination plot kay Inday Sara. So na-prevent nyo yung assassination plot kay Inday Sara because of the confidential work. Asan yung assassin? Gago. Tarantado, nakatakas. Kasi nakita nung assassin, ang daming asset. Ang daming polis. Pucha, hindi ko may isasagawa yung krimen. Bakit mo uhulihin yung isang tao na hindi naman gumawa ng krimen? Halimbawa, hawak niya na yung baril niya. Pagtingin niya, dami nakabantay. Wala na. Nilunok na lang niya yung baril. Hindi na niya tinuloy. So, hindi natuloy yung krimen dahil doon sa Intel Works. Intelligence operation. Ba't mo hinahanap kung nasan yung kriminal? Wala nga nagawang nangyaring krimen dahil nga doon sa naging successful. Yung walang krimen, yun ibig sabihin successful. Puchang inang klaseng mga utak to. Anong klaseng operation ba yun? Ano ba ang klaseng success? Dahil dyan, hindi na assassinate si Inday Sara. Ganun. So may assassin. So kung hindi na assassinate at may assassin, nasan yung assassin? Hindi nyo nahuli. Hindi successful yan. Hindi yan pwede liquidate. Documents submitted, not on the what ifs of counsel for respondent. It's not a what if, counsel, because it was stated in the report that there was no untoward incident. Actually, that would have been one of the questions of the presiding officer as well. Ayan, buti na lang, magaling talaga to si Chis Escudero. Hindi nagpapa-intimidate dito sa Gurang na abogado na ito. Akala mo siyang pinakamagaling na abogado. Yung sarili nga niya, hindi niya na ipagtanggol. Guilty nga yan sa kaso niya. Walang speculative doon. Kasi nga, yun nga yung eksaktong example. Sila Chica, kinonfirm niya, being a part of the intelligence community, kinonfirm niya na walang masamang nangyari because of the intel operation. Therefore, success. Yung paggamit ng confidential funds in that specific instance. Sinasabi mo, speculative, puchangin nang yan. Ad Sorza, salamat sa iyo dyan sa Europe. Mabuhay ka ha kung saan ka mang panig ng Europe. Later on, Attorney Silene, ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. So ang dinisallow mo lang ay yung payment of reward, for rewards rather. Opo, tama At yun po. ang hinahanapan mo ng success, hindi yung information. Hindi po. Magkaiba yun. Opo, magkaiba po yun. Okay. You may proceed, counsel. Palpak! Okay, so doon sa payment of success, no? Bilang requirement nyo na may dapat nahuli, no? So ibig sabihin ho ba nun, dapat may mangyaring masama para may mahuli? Kasi po, gaya nga po nung kaninang dinidifferentiate. Sagutin nyo lang ho yung tanong ko. Simple lang naman yun, di ba? Kailangan Ang hilig nila magdahilan, no? Pareha sila ni Wamin. Puchang inang yan. Paulit-ulit na nga, dahilan pa ng dahilan. Tinatanong, tas iba yung sinasagot.
Pag tinanong mo ulit, wag mo, kung ano-ano sinasabi mo, ang haba-haba na natin, sagutin mo lang yung tanong, meron ba o wala? Kasi ganito po yan, ang tanong nga, meron o wala? Oo o hindi, tama o mali? Yun lang ang tanong Tapos kung ano-ano pa sinasabi. Inang mga witness na ito. Ay mahuli. So ano ho ba yun? Dapat may mangyari hong masama para may mahuli? Yun mo, di ba po ang nakalagay dun sa probable threats is may NPA. Ang hinahanap po kasing proof of success dun, yun nga po, kung may nahuli ba. Kasi yung pagkakaroon ng untoward incidents, pwede po yun kasing mag-fall sa purchase of information. Dahil sa purchase of information, nagkaroon ng... Ang problema nga kasi, Mrs. Cholesterol. Ang problema kasi ate, wala kang background sa Intel operations. At hindi ikaw ang nagde-decide nung mga bagay na yan. Merong nililiquidate o wala? Meron. Kung meron nililiquidate at meron na silang reason kung bakit wala yung hinahanap mo, putang ina, maniwala ka na lang. Maniwala ka. Kasi nga, doon naman sa ibang mga bagay na kailangan talaga itong mga dokumentong hinihingi mo na ibibigay naman nila, dito, wala yung hinihingi mo kasi nga, putya, imposible dahil hindi mo alam at hindi mo naiintindihan yung mga bagay-bagay. Putya, meron pa siya halimbawa, NPA, tapos yung NPA, bumili ka ng information, gago. Tangina, nakapunta ka na ba sa mga lugar kung saan may NPA? Nag-imbestiga ka na ba doon? Hindi ka naman nag-iimbestiga ng mga NPA, paano mo malalaman yung operation nila? Gag. There were no untoward incidents. Yun po kasi yung parang pagkakaiba nila sa payment of rewards. Okay, so yun yung interpretasyon mo. No? So bawal magbayad ng reward dahil nagkaroon ng tip na may information na may mga taong may gagawin na masama. Tapos, Your Honor, I'm on cross-examination. Tapos, napigilan natin. Nakita mo yung ginagawa ni Kapunan? Ina-articulate nung abogado yung kanyang tanong at nilalagay niya sa pinakamaiintindihan netong baboy na to. Ha? Kasi kung magtatanong itong abogado na ito ng masyadong technical, paulit-ulit pa naman to, paulit po, bobo ito. Hindi niya maiintindihan. Kaya ito ngayon, si Ate Ferrer, si Attorney Ferrer, ang ginagawa niya, pinagagaan niya yung tanong na maiintindihan ng lahat, maiintindihan ng madali nitong babaeng mantika na ito. Itong babaeng pinalaki sa margarine. Ina-articulate niya doon sa words na maiintindihan nito, mahina ang utak Tapos puputulin siya ng puputulin ni Gurang. Kaya ngayon ito, isa na pipikon. Teka lang, nagtatanong pa akong kulit-kulit mo. Di ba? As Jorsa, Joey Hernandez, mabuhay ka. At saka sino pa yung isa? Nabati natin si Bobet. Ang dilim, di ba? AJ Sorza, ang dilim. Mabuti na lang pinaliwanag yung tatlo. Mabuhay kayo, tatlong hari kayo. Mga tatlong haring mago. Itong hayop na itong si Kapunan, pinuputol niya ng pinuputol. Hirap na nga yung Ali i-articulate in a simple way yung kanyang tanong para maintindihan nitong puro sebo ang utak na ito. Inuurot niya pa ng inuurot. Alam mo yung ikaw, naglalaro ka, tapos seryoso ka, Mobile Legend, nagmo-Mobile Legend kang ganun, uma-attack ka, i-ulti mo na, tapos biglang tanong ng tanong sa'yo yung kapatid mo, Hoy, asan yung medyas ko? Mapupukpok mo talaga siya ng cellphone. Di ba? Hindi na kaya. May yung ginagawa ako, tanong ka ng tanong, pwede ba mamaya na yan? Ang kulit ni Kapunan. Wala na siya, hindi na nakapagtanong ng maayos to objection. Anong objection? Wala pa nga akong tanong. Ay, wala pa ba? So, Tanong na ba yan? Putang inang yun. Klaseng abogado yan. Kasi nga, hindi tayo pumunta sa lugar na yon, hindi tayo nag-conduct ng event sa petsa na yon, based on confidential information. So, walang untoward incident. So, bawal ho bayaran ng reward yung tao na nagbigay ng information. Are you done with the question? Putang inan yan. Hindi naman ikaw tinatanong, Kapunan. Putang ina ka. Gusto mo pala sumagot sa tanong, di sana hindi ka nag-abogado. Di sana umupo ka dyan sa witness stand. Tapos ikaw sana sumasagot ng mga tanong, walang hiya ka. Inan yan. Hindi naman siya tinatanong. Tapos na yung tanong. Okay lang, ina yan. Ganyan ang strategy. Manggugulo lang kasi yung mga yan. Kasi nga, wala silang tiwala dito kay wala silang tiwala dito kay Jumbo Hotdog. Yung babae pinaglihi sa Fiesta Ham. Wala silang tiwala dyan. Bakit? Kasi nga, putsang ina, alam nila nagsisinungaling yan. Alam nila, pressured lang yung mga yan, nakasuhan si Inday Sara or mag-issue ng mga notice of disallowances dahil hawak ng Congress yung budget nila. Kaya wala silang tiwala. Kasi kung tiwala ako dito sa testigo na ito na nagsasabi siya ng totoo at alam ko na maayos yung kaso namin, malakas yung ebidensya namin, hindi ko na i-coach yan. Hindi ko na siya i-guide. Sasagutin niya kung ano yung itatanong sa kanya kasi alam ko matinong tao yan. Pero kung alam ko bulok yan,
Mahilig lang kumain ng ano yan, siopaw, siguro na bulok. Pucha, kakakabahan din ako. Sinabihan na naman niya, huwag ka sumagot, huwag ka sumagot. Gusto mo pala eh. Gusto mo pala kapunan. Di sana, ikaw na lang nandiyan dyan, magpalit na lang kayong dalawa. Don't I answer. think right now she is. I make an objection, Your Honor. Ayun, no, don't answer. Sinasabihan niya, don't answer. Kasi, napakaganda nung tanong ni ate. Ni Attorney Ferrer, ang ganda nung tanong niya. So kung halimbawa may krimen dito at at hindi natuloy yung krimen, yung intel is may krimen pero hindi natuloy yung krimen dahil dun sa intel. So ibig sabihin hindi na pwede yun. Hindi na yung mare-reimburse. Kasi simple yung tanong, sabi nito ni Kapunan, wag mo sagutin. Wag ka sumagot. Oh, pucha, alam kasi ni Kapunan, mahuhuli. Magaganon, mabibingwit ni attorney etong biik na to. Oh, yun ang problema. O kaya ayan, bibi ko. Ayun, naku, mabuti na lang. Si JR Gamboa, mabuhay ka sa Amerika. Boss, di watching live sa trabaho. Bawal ang cellphone at headset sa loob ng data center. Pero naaaliw ako kapag nakikinig sa'yo. Itago mo. Lunukin mo yung headset. Yung headset, lagay mo lang dito. Yung headset, di ba, yung AirPods. Ilagay mo dito. Sa may malapit sa tenga mo, maririnig mo yan. Ganun ginagawa ko pag bawal. Oo, asan na ba yung headset ko? O basta yung headset, i-shoot mo dito sa may malapit sa tenga dito. Maririnig mo yung vibration nun. O wag mo ipasok, baka mahuli yan. Mapupunta ka sa langit, JR Gamboa. Hayop na mga prosecutor to, mga ogag talaga. Yes, what's your objection, counsel? Your Honor, the counsel is now asking a misleading question. She is mixing payment of rewards. Kung hindi ka nga pinipilit. Hindi ka nga pinipigilan sa mga pagtatanong mo. Yung mga tanong mo pang abnormal eh. Ulit-ulit eh. Pang tanga nga yung mga tanong mo, hindi ka nga pinipigilan eh. Tapos ito nung pinipigilan mo. Kung gusto mo palang ikaw na lang na ikaw magtanong, hindi sana, inuwi mo sa bahay mo yung babae na yan. Tapos mag-usap kayo 3 araw dire-diretso. Tanongin mo siya ng tanongin. Gusto mo, ikaw lang pala magtanong eh. Kapunan, parang na rin to eh, no? Tuyok na rin yung utak na ito eh. And payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is... may we ask her to reform? Is she Yeah, I referring can- to I can- payment of rewards Reward, or Your Honor. payment for information? Because the information here is not disallowed. Again, It's not counsels. disallowed in the AOMs, Your Honor. Again, counsels, kindly address Ayun. the court or the presiding officer and not talk to each other directly. Miss Eileen, to abbreviate and save on the court's time. Miss Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado. Di ba? Nakatakip mo ka, iba pangalan. Ganun talaga kapag Intel operative. Putang, hindi nyo maintindihan yun. Tanga kayo. Saan kayo pinanganak? Saan kayo pinanganak? Sa ibabaw ng puno? Hindi nyo alam yan. Tanginan nyo sa kuweba kayo nakatira. Hindi nyo alam na pag Intel operatives, wala talaga resibo yan. Pag Intel operatives, nakatakip ang mukha niyan. Pag Intel operatives, walang pangalan niya. Ang pangalan nga nung di ba, Ador Mawanay. Ganun yung mga pangalan, di ba? Rosebud. Di ba, ganun yung mga pangalan ng mga kalaban ni Lacson dati, si Rosebud alias Mary Jane. Ganun yung mga pangalan kung di ba kayo mga ulul. So ito nililinaw ni Cheese. Sabi ko nga sa inyo, si Cheese buti na lang talaga eh. Kasi yung testigo, pwede niyang i-delay yung sagot niya doon sa abogado kasi nga mahuhuli siya. Dito kay Cheese, di siya pwedeng makapag-inarte. Kahit si Kapunan, hindi pwedeng makapag-inarte kay Cheese. Judge yan eh. So ito yung mga tanong niya. Tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan. Walang problema. Wala kayong kailangan alalahan. Is that information or can that also be reward? Magpo-fall po siya sa information. So saan kailan lang magiging reward yun kapag kami naturo? Opo, kasi yung proof of success. Utang ina niyan. Papaano nga kung nagturo siya, halimbawa, yung unang area na pinuntahan niya dito. Dito po, yung pinuntahan niya. Nakita niyo talaga nandoon. Pero wag muna nating hulihin. Pasarapin pa muna natin siya. Pasarapin pa natin. Putya bigla nakatakas. Naituro niya na. Naituro ko na, ba't di niyo pa hinuli? Hindi pa namin hinuli kasi gusto namin pasarapin pa siya eh. Ang sarap kaya nung padaan-daan kami sa harap niya, di niya alam pulis kami. Hindi ko nakasalanan yun. Tinuro ko sa inyo eh. Tinuro ko na hulihin yun, di nyo hinuli. Saan yung yung reward ko?
Wala kang choice. Bibigay mo yung reward. Kasalanan mo. Kung ba't hindi nahuli, hindi naman kasalanan ng informant. Bibigyan mo ngayon ng reward yun. O, tanginan yan. Patay. Impeach. Bobo. Kain kasi ng kain ng tosino eh. Yan ang problema pag puro salitre yung kinakain mo. Tsaka di ba yung matigas nung longganisa, yung naiiwan dun sa naiiwan sa kawali. O, tsaka nilalagay niya yung kanin dun eh. O, tapos pinapahid niyang ganun yun. Nakukuha niya yung matamis, kakainin niya. Tanga, yun yung humaharang sa utak mo, kaya bobo ka. Tuloy niyo po. Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po. Yun, ulitin ko po yan ang interpretasyon nyo, pero wala po yan sa Joint Memorandum Circular. Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.b. Pero wala sa memorandum circular. Putsang ina, dinadagdagan mo pala eh. Hiling mo maglagay ng betchin eh. Ang hiling mo sa betchin siguro. Saan nyo ba binasa yung interpretasyon nyo yan? Yan ba yung ginawa ng lahat ng mga nauna sa inyo sa pwestong yan? Kinopya nyo lang? Or sarili nyo po yan at ngayon lang ginawa yan? Doon po sa mga ibang na-audit ko, ang ina-attach po talaga nila is yung payment of rewards na may mga nahuli po. So lahat ng inaudit nyo noong nakaraan, for consistency sake, merong nahuli o na-apprehend. May ganun pong mga naka-attach na mga dokumento. At tulad dun sa iba, kapag walang nahuli o na-apprehend sa reward, ine-AOM o dinidisala o sinususpend nyo. Hinahanapan po namin ng proof of success, opo. So, ibig sabihin, hindi lang si BP Sara. So, dito, nahuli ni Chis Escudero na meron din palang iba na hindi nakaka-fulfill ng requirements, nag-i-issue sila ng NDA, AOM, at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, hindi lang si Inday Sara pala yung may ganito. Marami pala. Meron din pala si Bongbong, meron din pala si Gwen Garcia, meron din pala si ganito, meron din pala si ganyan. Ang dami pala nilang meron. Bakit si Inday lang iniimbestigahan natin? Anak ng tinapay. Kasi sinabi ni Chisi, buti sana kung ang sabi niya. So, ang ibig niyong sabihin, yung mga dati niyong iniimbestigahan, kompleto lahat ng requirements. Opo. Na ipoprovide nila. Parehas na operation, parehas na function. No, na po-provide nila yung kailangan yung mga dokumento. Opo. So si Inday Sara lang ang hindi nyo na Si Inday Sara lang ang bukod tangi na na-issuehan nyo ng notice of disallowance dahil hindi sumunod sa sistema at proseso ng pagliliquidate. Tama? Opo, si Inday Sara lang po nag-iisa. Ayan. Kapag ka ganun, magkakakampi tayo dyan. Banatan natin ng banatan si Inday. Eh hindi eh. Lumabas sa bibig nitong aling ito na kahit hindi pa kumakain, busog na. Mukha ng busog, putya yan, lumabas sa kanya eh na pagka hindi po kami nakakatanggap ng ganon, nag-i-issue din kami. Therefore, sa iba, nag-i-issue sila. So, hindi lang si Inday may issue. Pati pala yung iba. Patay tayo dyan. Baka sa kusina nga nag-audit to. Oo, Bendo King official. Baka totoo yung sinasabi mo na sa kusina nag-audit to, hindi sa Office of the Vice President. Ang galing mag-audit nito. Sa sobrang galing mag-audit nito, putya, alam niya yung bilang ng tosino. Oo, alam niya yun. Pag bumili siya ng tosino ngayon, niluto niya yun, bibilangin niya yun. Yung susunod na bili niya ng Pampangas, best. Pag ginano niya yun, binuhos niya, kulang ng 3, putya, magre-reklamo yan, notice of disallowance. Kailangan pantay-pantay. Yung hotdog, kailangan kung 20 yung laman nung una, yung bibili niya 20. Pag 19 lang yung laman nun, putya, notice of disallowance ka. O, masama nito, bibili ng longganisa to sa bibili ng longganisa sa palengke yan, dyan sa Qmart, sarap pa naman longganisa dyan. Oh, 1 kilo po, te. Alam niyo yun. Walang 1 kilo yan, te. Kulang ng 3. Hindi po yan sa bilog binibilang sa timbang. Hindi, ate. Sa bilog. Notice of disallowance ka. Dapat 18 bilog yan. 15 lang yan. 15 bilog nga lang to, ate. Kasi nga, yung timbang malalaki yung bilog. Hindi. Kulang ng 3 yan. 18 dapat yan. Notice of disallowance. Tangin na. Kung ganyan ka, gunggong yung kausap mo, hindi marunong umintindi po. Tsaka kahit anong liquidate mo. Kahit na mag-liquidate pa nun si Jesus, hindi tatanggapin ng ogag na ito kasi nga sarado utak. Parang dilawan. Na may nahuli. Opo. To prove consistency on your part. But do you have any knowledge na yung mga predecessor mo, yan din yung standard na ginamit? Pare-pareho po kami na based sa joint circular po ang aming basis ng audit. Pero wala nga dun eh. So interpretasyon mo, yan at yan din. Tayo eh. Pinipilit mo na ito, wala nga dun. Wala sa listahan. Putsang ina, yung bingo hanggang 75 lang. Putang ina, 76 ka na 76. Puro na ako, 76 na lang. Bingo na. Gago, hindi ka bibingo kahit maghapon ka dyan. Hanggang 75 lang yung bingo eh. Walang 76. Ano ang kulit mo? Kung ano lang yung nasa listahan, doon lang tayo magbabase. Putya, pag wala na sa listahan, ibig sabihin, pinipersonal mo na. Kung ito yung listahan, tapos putya ina, may hinahanap ka na wala doon sa listahan, meron kang sistema, proseso na wala naman doon sa pinag-usapan, putya ina na may personal ka na niyan. Gunggong. Magtayo ka ng sarili mong kowa kung ikaw ang gusto mong masunod. Interpretasyon din ng mga nauna sa'yo sa pagkakaalam mo?
Sa akin po, yun po yung naging Sa'yo lang. intention. Opo. Okay. You may proceed. Catherine Salamat Agustin. po, Your Honor. Klaro ang galing talaga ni Cheese, palakpakan natin. Sa'yo lang. No, sabi ni dito ni Cheese, sa'yo lang. So ikaw lang nagdesisyon nun. Wala sa listahan, so ikaw lang. So kung ayaw mo, putyang ina, tapos ang lahat ng opisina sa mundo, ganun. So kung ako si Cheese Escudero, nag-liquidate ako sa'yo, putyang mas makapangyarihan ka pala sa akin. Kasi kung ayaw mong tanggapin, pwede pala ako matanggal sa trabaho dahil sa yung hayop ka. Di ba? Ang inan yan. Naglagay kayo kasi ng utak robot eh. Ayan tuloy. I will go back to the podium. After nung Umalis na si Attorney Perez sa tabi. Putyang ina, panay daw ang lunok eh. Baka daw kainin siya eh. Sama ng tingin mo sa akin ha. Ang sama ng tingin sa akin ni Attorney Perez ha. Liit pa naman na tao ni Attorney Perez. Kaya siyang kainin nito ni ni COA eh. after nung na-evaluate niyo po yung mga responses po, no, ng OVP, and including the DepEd, of course, no, nag-issue po kayo, okay, sa OVP muna tayo, nag-issue po kayo ng notice of suspension. We're referring to the Office of the Vice President. Opo, yung sa fourth quarter. Ang nag-issue pa po nun is si Hindi, ang tanong ko for the year 2023, first to third quarter, may notice of suspension mo ba na na-issue? Wala po. Okay. Okay, punta tayo dun sa fourth quarter ng 2022. Sige, dun muna tayo. Balik tayo. Kasi hindi naman kayo nag-issue ng AOM dun sa fourth quarter po, di ba po? Ng 2022? Hindi po. Oo, sige. So, dun na tayo sa notice of suspension kasi naabutan nyo na ho yun, di ba po? Opo, tama po. Okay. So, dun sa fourth quarter ng 2022, no? Nag-issue kayo ng notice of suspension dated December 13, 2023. Tama po ba? Opo, tama po. Okay. Pero sa 2023 wala kayong na-issue na notice of suspension. Opo, tama po. Okay. I'm going to direct you to the JC, section 3.2. Ralph, kindly give her a copy of the JC. Jojo Hugo, salamat ha. Dali mo, dali. Ganyan mag-react. Di ba, Jojo? Ganyan mag-react. Oo, hindi bara-bara. Hindi corny. 3.2, notice of suspension. Nakita nyo na ho? 3.2, nakita nyo ho? Hindi makita, nakaharang yung pisngi. Oh, si Majin Buu, hindi makita yung binabasa. Paano pag yumuko siyang gano'n, nakikita niya yung pisngi niya. Nakalubog na yung mata sa laki ng pisngi. Kaya pag nagbasa yan, dapat ganun, nakatapat sa mata niya. Hindi pwede yumuko gano'n. Pag yumuko yan gano'n, wala makikita yan. Wala po, di ko makita. Ay, paano mo makikita? Kapal nung pisngi mo eh. 3.20. Okay. So, sinasabi mo dyan, refers to a written notification to the head of agency and or accountant informing of the temporary disallowance in audit of CE. CE po ay confidential expenses. Opo, tama po. And or IE, which appear illegal, improper, irregular, unless satisfactorily explained or justified by the responsible officers or until requirements on matters raised in the course of audit are complied with. Tama po? Opo, tama po. Pero in the case of the first and to third quarters, wala ho kayong in-issue na notice of suspension. Tama ho? Wala pong notice of suspension. Therefore, the Vice President, Office of the Vice President, was not able to... Kita mo yung mga congressman sa likod. Oh. Ang lulungkot na. Ang lulungkot na ng mga gago. Hoy, tangina, bakit malungkot ang mga beshi ko? Wala na, olats na. Pucha si Jokno. Jokno, speech ka na ulit. Jokno, bilis, mag-speech ka na ulit. Tangina, presko na naman yarn. comment on any supposed finding of the COA. Walang opportunity ho na magbigay ng comment yung Office of the Vice President bago pa ho ma-issue yung notice of disallowance. Dumiretso po ito sa notice of suspension. Mamaya ho, tatanungin ho kita. Doon muna tayo sa notice of suspension. So walang naibigay na oportunidad para mag-comment ang Office of the Vice President to any notice of suspension na hindi naman na-serve. Wala pong notice of suspension na na-issue. Thank you. Salamat po. Now, sinabi mo rin kahapon na you dispense with the notice of suspension because there was a supposed violation of 6.1.1 of the JC. Yes po, tama po. Okay. Nasa JC ho ba, no, joint circular, na pag may violation ng 6.1.1, didiretso kayo sa notice of disallowance? Under po kasi sa 3.19, nakalagay po doon na yung disallowance is written notification to the head of agency and or accountant informing and requiring the persons liable to restitute the amount kasi nga po nakalagay dito as a result of illegal, irregular, and improper disbursement or expenditure of such funds. So naiintindihan po kita sa rin, no? Ang tanong ko ho, nasa joint circular ba ho na pag may violation ng 6.1.1 ay didiretso ho kayo sa notice of disallowance? Nasa JC ho yan?
Kasi nga po, yung... Anong nga yung tanong, nasa JC ba yan? Nasa JC, nasa JC, nasa JC. Oh, tangina, Tagalog na, hindi pa naiintindihan eh. Gulo-gulo mo eh. Nasa JC po ba yan? Ang tanong, wala po. Opo, ayun lang ang tanong. Ilang letra lang yung isasagot mo, ang dami mong sinasabi. Jenny Garceron. Maraming salamat sa iyo, Jenny Garceron. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Sagutin niyo lang ho yung tanong ko, nandun ho ba o wala? Pwede pong pakiulit yung tanong. Tanginang yan, pinaulit pa. Pinanginang tao na to. Yan ang problema. Yan ang problema pag pinagli ka sa takure. Sumasagot na siya kanina eh. So alam niyo na yung tanong. Tapos ngayon nung tinanong siya ulit, putsang inang yan, pinaulit niya ulit yung tanong. Hayop na ito. Saan ba pinaglihi itong batan to? Sa kamote? Nasa joint circular ho ba na pag may violation ng 6.1.1, dediretso na kayo sa notice of disallowance. Hindi nyo na kailangan mag-issue ng notice of suspension. Opo, kasi irregular na po yung... Hindi po, ito po ang Na inulit na 5 beses na inulit, ate. Utang ina, ano bang klaseng utak meron ka? Puta, dapat operahan na to. Yung mga ganitong utak ng tao, dapat to inooperahan para tingnan ko anong laman. Puta, nakakapagtaka. May ganito palang utak ng tao. Hayop! Tingnan mo ha. Tingnan mo. Ang tanong sa kanya, nasa joint circular ba? Nasa JC po ba? Kasi po, ganito po yan. Hindi. Ang tanong ko nga, nasa JC po ba? Nasa JC, nandoon ba? Pakiulit yung tanong. Kakasabi lang, pinuulit o inulit ulit. Nasa JC po ba? Kasi ganito po yan. Ay puta, hindi mo talaga naiintindihan. Tangin ng babae na ito. Puta, sino ba nanay na ito? Siguro, puta na yung pinagbubuntis to, 4 na buwan pa lang, pinanganak na. Hindi nabuo yung utak eh. Kumbaga sa itlog, malasado. Ayop na yan, hindi na hard-boiled. Reset. Tangin ng impeachment na to, patawa.